Hey mga brods, ito na nga malupitang big man trade. Ito na yung sinasabi nalang blockbuster trade na gustong gawin ng Barangay Nebra, SMB and Magnolia Hotshots. Unahin muna natin yung mapupunta sa SMB. Ito na nga, Ian Sanggalang. Yes, alam din naman natin si Ian Sanggalang, ilang years na rin ito sa Magnolia Hotshots. And kahit nga si Coach L.A. Tenorio, ayaw nga rin itong ibigay. Ito pong si Ian Sanggalang. Pero pag gusto na ng management, pag gusto na ni na Boss Al na talagang 80 trade ka na, talagang 80 trade ka na rin mga kabrods. Dahil talagang win-win situation lang din naman ito. Dahil blockbuster trade, 3-team trade ang mangyayari sa tatlong koponan na ito. Sister team lang din naman, kaya nga win-win situation eh. Kaya ito pong si Ian Sanggalang, kahit sabihin natin key factor ito ng Hotshots, kahit sabihin natin na isa sa mga top standing na naman ngayon ng Magnolia. Pero sabi nila, baka na nga daw intro boys ito, pero baka iba na dahil si Coach L.A. Tenorio na ang nagmamando dito. Malalaman natin yan sa playoffs round. Pero ito nga si Ian Sanggalang mga kabrods, kung mapunta ito ng San Miguel Beermen, syempre maganda rin naman ang patakbo ng laro sa SMB. Magaling din naman si Ian Sanggalang. Yes mga kabrods. Kaya hindi rin kawalan ito para sa SMB kung mawawala man yung big man na iti-trade doon. Dahil ito nga pong si Ian Sanggalang, one of the best big man na rin at physical na player dito sa PBA. Ngayong All-Filipino Cup 2025 to 2026 nga talagang isa ito sa mga nagpapasakit ng katawan dito sa PBA, dito sa big man position, big man department. Grabe rin kung maglaro ito. Mga kabros, talagang puspusan din ng laro yung katawan nito. Talagang siko kung siko. Maski nga si John Mar Fajardo, talagang hirap na rin kay Ian Sanggalang. Dahil hindi lang din naman basta-basta lumaki si Ian Sanggalang. Maski yung katawan nito, pangangatawan, yung physicality nito sa laro talagang nag-improve. Kaya okay rin kung mapunta ito para sa SMB. Ito pong si Ian Sanggalang mga brods, 6'6" to 6'7" na rin ang height nito, up to 6'8" nga rin ang reach. Kaya nga maganda rin sa SMB na may ganito silang big man na hindi lang naman pang ilalim dahil meron ding mga perimeter shot mga kabrods. Kaya napakagandang blockbuster trade ito dahil hindi nga rin basta-basta ang tradings na ito. Pag-aaralan, iluluto ng maayos mga kabrods kung win-win situation ba ang mangyayari. So, eto nga, punta naman din tayo dun sa mapupunta sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Ito na nga, Japet Aguilar. Yes, ito na may bibitawan ng Barangay Nebra, San Miguel para naman mapunta sa Magnolia. Ito, sabi nila baka nga medyo malulugi ang Magnolia. Dahil si Ian Sanggalang talagang prime na prime ito. Tapos si Japet Aguilar medyo pabagsak na yung laro. Tapos ito pa yung mapupunta sa Hotshots. Ito nga, parang mag-a-add nga rin mga kabrods. Mag-a-add ito pong Hinebra para din dito sa Magnolia Hotshots. Para hindi nga daw maging lopsided ang trade na ito. Sabi nga nila, lulutuin pag-aaralan. Hindi naman dapat maging lopsided ito dahil win-win situation ito para sa SMC teams. Yes mga bro, sister team din nila, kailangan lumakas din. Lalong-lalo na ito pong si Coach L.A. Tenorio, hindi rin naman basta-basta na kailangan lopsided ang mangyayari. Kailangan meron din silang benepisyo dito. Isa pa dito si Coach L.A. Tenorio ng head coach ng Magnolia. Kaya nga gusto rin niyang kunin ito pong si Japet Aguilar. Siyempre, ito pong si Japet, gumagaling, lumalakas ito sa paint kapag nandyan si Coach L.A. Tenorio. Maski nga nung Hinebra days, nung naglalaro pa ito pong si Coach L.A. Tenorio, talagang lumalakas ito pong si Japet Aguilar dahil grabe nga mga pasahan ni Coach L.A. Tenorio dito kay Japet Aguilar. Alam niya kung paano gamitin ito pong mga skill set ni Japet. Grabe, maski nga sa ilalim, lumalakas na rin si Japet Aguilar, may drive na rin. Ang taas pa tumalon, grabe, mabilis, quickness, yung agility, yung athleticism nito, yan nga yung isa sa mga gusto at namimiss ni L.A. Tenorio dito sa kanyang koponan. Kaya gusto niyang kunin si Japet Aguilar. And ito ba kasing si Japet Aguilar rin mga kabrods, sa tagal-tagal ng kasama ni L.A. Tenorio, alam na ni Coach L.A. paano gamitin ang isang Japet Aguilar, paano gamitin ang isang Japet para matulungan yung koponan, paano gamitin ang Japet Aguilar para nga magkaroon ulit ng kampyonato. Yan nga ang gusto ni Coach L.A. Tenorio, para nga magkaroon din naman ng kampyonato ulit ang Magnolia Hotshots sa tagal-tagal, di ba mga kabrods? Kaya hindi rin natin masisisi ito pong si Coach L.A. na bitawan man niya si Ian Sanggalang,
pero makukuha naman niya si Japet Aguilar para sa kanila from Barangay Nebra San Miguel, well, mga kabrods, win-win situation ito para sa kanila. Pero yun nga, may hiling nga si Coach Ellie Tenorio, syempre kulang nga rin yung Japet lang para sa Ginebra, that may bigay din ang Barangay Nebra San Miguel dito kahit mga point guard or wings ng Ginebra, dahil ibang-iba rin kasi yung value ni Ian Sanggalang. Kahit sabihin natin favorite ni Tenorio si Japet Aguilar, dahil syempre prime Ian Sanggalang, si Japet hindi na rin masyado. Pero ito na nga, yung mapupunta naman sa Barangay Nebra San Miguel, ito na si The Kraken, Junmar Fajardo. Kaya nga sabi nila medyo lopsided yung Ian Sanggalang to SMB. Syempre, kailangan dagdagan niya ng Magnolia kung sino man ang idadagdag nila kasama. Ito pong si Ian Sanggalang package, mga kabrods. Dahil syempre mga kabrods, sa tatlong big man na ito, si Junmar Fajardo talagang pinakamataas na value para sa kanila. Yes mga kabrods, 9-time MVP ba naman dito sa PBA at ilang kampyonato na rin naambag sa SMB. Kaya kailangan maidagdag ito pong si Ian Sanggalang package. Hindi lang dapat si Ian dyan, dapat bigyan mo ng superstar ulit ito pong SMB para pumayag silang ibigay si The Kraken Junmar Fajardo sa Barangay Nebra San Miguel. Siyempre, sa Ginebra talaga mapupunta ito. Bakit? Ito naman din talaga yung favorite ni Boss Al Francis Chua na palakasin ito pong team na Barangay Nebra San Miguel at ang SMB. So, ito nga, medyo nag-fair na kasi dahil ito pong si Coach Ellie Tenorio nasa Magnolia na, kaya medyo lumaban-laban na rin ito pong si Magnolia Hotshots pagdating sa mga tradings na ito. Kaya nga, win-win situation. Pero sa Ginebra, siguro nga sila yung pinaka talagang tiba-tiba dito, mga kabrod. Siyempre, para sa Ginebra rin naman ang trade na ito, para nga mas lumakas ang ilalim ng Ginebra, mas lumakas ang laruan nila, mas lumakas na big man, mas mayroon silang post-up player. And well, grabe, sino ba namang hindi makakagusto sa skill set ni Junmar Fajardo? Pag si Junmar nasa ilalim, lista mo na. Pagdating naman din sa mga post-up plays, lista mo na. Grabe rin, maski import, hirap na hirap kay Junmar Fajardo. Talagang ito pong si Junmar, siya na talagang naghahari sa paint dito sa PBA. Kaya once na mapunta ito para sa Barangay Nebra San Miguel, grabe, holy grail nila ito. Parang ito na yung pinaka the best na mapupuntang big man para sa Barangay Nebra San Miguel. Pero syempre, yun nga sa sinabi ko, pag-aaralan, lulutuin pa kung magiging okay ito para sa tatlong koponan. Dahil syempre, pinaka medyo lugi rin kasi yung ito pong sa SMB na mapupunta sa kanila. Ito pong si The Kraken Junmar Fajardo dito sa Barangay Ginebra San Miguel. So, syempre mga bros, medyo mahihirapan ito para sa SMB dito sa talagang decision nila. Pero mga kabros, ito pong 3-team trade na ito, win-win situation naman, talagang magiging benefit lang din naman ito para sa kanila. Kung lugi na maalis si Junmar Fajardo para sa SMB, syempre dadagdagan ng Magnolia yung offer na yun. Kaya ikaw mga abroad, sa tingin nyo ba ito pong 3-team trade na ito, win-win situation lang ito para sa kanila? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.